Dito'y nahiya na ako sa kanya. Kung noon ako ang tumititig tapos nakayuko siya, ngayon ako na itong nakayuko habang nakatitig sa akin ng babae. Hindi na ako makatingin sa kanya ng diretsyo. Nung may appointment ako 9:00, sumunod ito sa akin na parabang PA. Nagulat pa yung nurse. Mantakin niyo ang ganda ng sinuot na damit ni Celine. Nakabili ng damit na pang-desente talaga at malinis tingnan. Bagay na bagay dahil nga bukod sa maputi si Celine, maganda ito. Yung mga nurse doon ay nagpaparinig. Magaling daw akong pumili ng alalay. Yung sekretary daw na nasisilayan nila ay may angking ganda pala ito. Hiyang-hiya naman ako noon. Hindi ko na nga alam ang gagawin ko Maging sa kung saan ako pupuslit para sa mga personal ko, naroroon pa rin nakabuntot itong binibining marikit. Sa kain, sa kung saan ako tutungo ay naroroon din siya. Wala naman na akong reklamo noon kasi nga napagkasunduan na namin ito. Kapag nasa operating room ako at may ine-examine tapos may mga sugat, may kung anong pinapaamoy ito sa akin. Lana ito na siyang sobrang sama sa ilong. Napapaiyak pa ako. Hanggang sa nasanay na lamang ako noon, maging si Manang Berta ay nasanay na din. Sabi pa nito ay sinungaling daw ako. Nakamoy wala daw kaming relasyon anong umano ang tawag ko sa araw-araw na magkakasama. Si Celine malakas sumakay sa ganyan. Inaamin niyang kami umano. Ako naman hindi makatanggi. Tumatango din. Kahit ang totoo ay wala naman talagang namagitan sa aming dalawa. Maliban na lamang sa pagiging sekretarya nito sa akin. Hanggang sa noong nagkayayaan ng inuman. Itong co-doctor ko sumaglit sa opisina ko. Kaarawan daw ng panganay niyang anak. Ang mga kapwa-doktor ay naimbitahan na. At wag daw akong tatanggi nun. Walang tatanggi dahil nais niyang magsaya. Napatitig ako kay Celine na parabang lahat ng desisyon ko ay nakabatay na sa kanya. Gaya ng sinabi ko ay nagbumuka akong tauhan at siya amo. Tumango naman ito kaya naman natuwa ako. Pumayag ako sa imbitasyon. Pagkatapos din yun ng trabaho. 5:00. At syempre nakabihis na naman itong si Celine. Nagulat ako. Maya ka ba namang bagong suot na damit na naman ito? Kaya pala umalis ng tanghali kasi nga bumili ng masusuot. Salawal na paddocks at manipis na blosa. Yung nakikita yung strap ng bra. Ganun ang suot niya. Umaamag sa kaputian itong si Celine. Dito'y nanlambot talaga ako. At doon ko napagtanto na gustong gusto ko siya. Basta nagkagusto talaga ako sa kanya na fall. Hindi na ako nababahala. Bagkos ay may nararamdaman na talaga ako. Yung dati na hanggang paghanga lang. Sa puntong yun, higit pa doon. Ube ang kulay ng damit at caramel naman ang salawal. Tapos nakasandals ito ng kulay ube din. Pulang-pula ang labi at ang pusyaw ng kanyang mga mata. Nag-makeup ba naman yun tapos nilugay niya ang buhok na laging nakatali. Habang sakay kami noon ng taxi ay hindi na ako lumayo. Dikit na talaga sa kanya at hindi ako nagpapahalata. Yung tipong wala lang pero sa loob-loob ko ay ginaganahan ako noon. Naiisip ko na tama lang siguro na naging sekretarya ko siya. Package na Tagabantay, taga-alaga, taga-asikaso at tagapatay din sa akin kapag nagkamali ako. Ginanap ang kaarawan na yon sa isa lang ding pasilidad. Dibu ng anak ng kaibigan kong doktor. Pangalanan natin siyang Doc Mil. Kinakantsawan pa nila ako noon habang naglalakad sa hallway patungo sa resepsyon. Naka-red carpet ang sahig. Ang sekretarya ko daw ang forever ko. Ito na namang si Celine ngumingiti lang. At alam niyo ba yung ginawa niya? Nakahawak ito sa bisig ko. Pasimpleng sinabi na sakyan ko na lamang daw siya noon. Diba? Imbis na ako ang magsabi sa kanya noon, siya pa itong nanguna sa akin. Sa Lapu-Lapu ito naganap. Sa Puntaing Ganyo. Maraming tambay sa labas pero kapag nakapasok ka na sa building lahat ng naroroon mga elegante. Simpatiko. Pagkatapos kumain, nagsimula na yung program. Nagkaayaan na ng inuman noong patapos ng event. 10:00 ng gabi. Ang ilang mga bisita kasama na yung anak ni Doc Mil ay umuwi na. Kami-kami na lamang ang naroroon pero in fairness,
Hindi sosyal ang iniinom namin. Triple mix lang. Beer, Sprite, Tanduay. Itong si Salin ay hindi ako pinapakawalan. Bawat mga sandali na may nagsasalita nun, pinapaalalahanan niya ako na kontrolin ko ang emosyon ko. Kasi nga nagkakayabangan na lalo na't may tama na ng alak eh. Yung tipong nagbabanggit na sa kung anong mga naabot. Hindi ko alam na hindi pala gusto ito ni Salin at malamang inaabisuhan niya ako at baka uminit ang ulo ko. Ito pa naman ang pinaka-trigger na maging aswang ako nun. Sabi ko naman sa kanya, professional ako. Natural lang ang ganun sa magbabarkada. Pero ang totoo talaga, hindi naman ako partikular sa ganun eh. Gaya ng sinabi ko, iniiwas-iwasan ko yung mga tao. Pero dahil sa kasama ko sa Salin ay nagiging kumpiyansa ako noon dahil magbibigay abiso talaga ito kapag may panganib sa akin. Hanggang sa naubos ang inumin at nagkaayaan ng lumabas. May nagpaalam na uuwi na. Kaya nagkapasan na ng mga appointment. Yung tipong sino ang papasok bukas, eto munang sasalo sa mga appointment. Yung maagang uuwi ay yun ang sasalo. Walang nagawa ang mga yon dahil wala ngang tanggihan ng usapan sa oras na maimbitahan. Siyempre ako noon wala naman akong appointment sa umaga. Sa hapon kaya ayos lang ako sumama. Hindi magiging problema sa akin yon. Pwede nga akong hindi pumasok. Hindi din kasi ganon kasela ng appointment ko. Etong si Salin ay napakatibay. Sasama din siya. Akala ko pa naman gagala kami nun sa isang bar pero doon lang pala sa labas talaga. Sa videoke bar lang na kung saan naman sandamakmak ang tambay doon. Nakakasulasok pa dahil nga kulob na kulob yun tapos binalot ng usok mula sa sigarilyo. Hindi na pwedeng kumanta noon gawa ng lampas sa 10:00 na. Bawal na ito sa lugar. Pero ito ang sadya ng mga kasama ko. Kaya naman nakiusap si Doc Mil sa may-ari at hinaan lang daw ang volume. Yung tipong hindi makakabulabog. Isa pa, wala namang malapit na bahay doon. Maliban na lamang sa mga kapwa tindahan. Tumanggi ang owner pero nang abutan ng pera, napapayag din ito. Doon talaga kami malapit sa videoke machine. Natuwa pa yung ibang mga naroroon kasi nga pwede pang makakanta. Pero yun na nga, mahina lang. Hanggang sa nagkauwian ng iba pang kasama namin. Ang natira, 4 na lang ata kami noon at 5 si Salin. Pasado 12:00 na. Itong si Salin, bigla na lang lumabas doon. Tapos, pagbalik nito ay kinalabit ako na sumunod daw ako sa kanya. Akala ko'y mag-aaya ng uwi kasi nga parang nagmamadali hanggang sa yung nasa kabilang mesa umano. Hindi ko ba daw napansin? Sabi ko napansin ko. Napapadaan palagi tapos nagsasagi ako. Dagdag ko pa. Hayaan na lang yun kasi nga nakainom na. Pero may sinabi sa akin si Salin na siyang ikinagulat ko talaga. Yung baso ko daw kaya niya kinukuha sa tuwing dumadaan yun kasi nga nagpaplano itong lasunin ako. Albularyo daw yun at naniniwala siyang karunungang itim ang tangan niya. Napapailing ako. Mabilis kong napagtanto na kilala pala ang lugar ng Ponta Inganyo na may mga biyasang manglalason dito. Maniwala man kayo sa hindi. Totoo po ito. Kahit sino pang tanungin nyo basta noong dekada 80 hanggang 90, sikat ang manlalason sa lugar na yon. Ganun, maraming salamat sa rin. Pero bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Bakit hindi mo ako inabisuan kanina? Sagot niya naman ay ultimo siya ay hindi niya rin alam. Nagdududa pa daw siya nung una kasi nga sinasagi ako nun. Nakahanda daw siya sa pagganti ng tapik sa oras na tapikin ako. Hindi pa daw siya sigurado nun pero nang sundan niya daw ito. Dahil lumabas nga siya. Nakita niya umano ang pangpitik ng daliri nito. Tinatapon umanito ang lason sa labas. Tuwing nagmimintis ito ay kinakailangan niya itong itapon dahil sa kanya ang tama. Pero kapag nalagay ng manlalason na ito sa inumin ko, patay talaga ako nun. Dagdag ni Salin ay maaaring alam nito na aswang daw ako at kung hindi siya nagkakamali, yung kasama noong taong yun ay kapwa din albularyo. Base sa galawan ng mga yon.
Nagtanong ako sa kanya sa kung anong gagawin ko dahil baka mayari ako. Sabi niya naman sa akin na wag lang magpapahalata. Sa oras na tagayan daw ko ng alak ay itapon ko na lamang daw ang laman. Baka ibang pamamaraan na daw kasiyang gagamitin. Baka hindi natapik kung hindi pakatay na. Napapailing ako at ang daming alam sa ganito ni Salin. Ito kasing pakatay sa may mga malalalim na karunungan lang ito. Kung minsan buhok ang ginagamit pero madalas sinulid talaga. Sinulid na may buhay na salita at magkakaroon ito ng buhay na pwedeng utusan at doon palalakbay ng lason. Nagpatuloy sa pagsasalita si Salin. Sa oras umano nagmag-aya ng umuwi ang mga kasama ko, paniguradong susundan daw ako. Lalaki itong tinutukoy ni Salin. Nakasakay sa tricycle na nakapark sa gilid. Nakasandal tapos yung mga paa ay nakasampa sa may front seat. Naniwala na lamang ako noon kay Salin hanggang sa sinabi niyang kapag uwian ay magpapaiwan talaga daw kami noon. Tatambay kami sa kabilang parte ng kalsada, sa may madilim na bahagi. Sa oras na may tumawid ay birahin na kaagad kasi kami o ako na ang sadya. Unahan na lang daw. Teka, sa paanong paraan? Mag-aan yung aswang ako. Ayon naman kay Salin kung pwede daw yun yun umano ang gawin ko. Para iligtas ang sarili ko noon. Pero may gagawin muna umano si Salin at kapag hindi umubra ay maghuhudyat na lamang umano siya. Tatakbo daw kami noon. Pero kapag umubra, sunggaban ko na daw kaagad dahil basag na ang kung anong kargang dala nitong tao na may itatapon sa aking lason. Mag-antay lang daw ako kapag hindi siya nagsalita. Bira na kaagad. Mukhang mahirap itong mga plano niya kaya naman sinabi ko sa kanya na umubra man o hindi mag-abiso sa akin. Kung takbo ba o sunggab. Ganun lang para magkaintindihan kami. Hinubad ko na ang polo ko noon. Hindi kasi stretchable ito. Nakasando na lang ako. Bumalik kami sa loob at sakto talaga na ito pa ang mga sandaling gusto nang umuwi ng mga kasama ko. Nagkatitigan talaga kami noon na Salin. Sumipat ako ng saglit sa may kabilang mesa. 2 tao ang naroroon at ang isa dito yung sumasagi sa akin. Wala nang laman ang bote ng mga ito. Halata na inaantay kami. Kinakabahan ako. May mangyaring gulo at makikita ko saan yung aswang. Maiya ka ba namang nasa kalye talaga yun? Kahit na ganong oras ay may mga tambay pa din na dilat ang mga mata na animoy na sobrahan ng droga. Sumakay na ang mga kasama ko sa pick-up na pinagmamay-ari ni Doc Mil. Ang totoo, may mga kanika nilang service naman ng mga yun kaso piniling isa lang ang sasakyan namin. Gawa ng group bonding daw. At ang sasakyan ito pagmamay-ari ni Doc Mil. Ako lang ata ang walang sasakyan Kung sa bagay, baguhan pa naman ako. Nagtanong pa ang mga ito kung bakit hindi na lang daw kami sumakay. Ang totoo, pwede naman naming gawin yun. Napatitig pa nga ako kay Salin pero umiling ito. Mahinang sinabi nito na posibleng may sasakyan daw ang mga hamak sa akin. Susundan ako nito kapag nalaman kung saan ako namamalagi. Mas magiging delikado. Nakakatiyak siyang sobrang kursunada ng titira daw sa akin noon pero walang alam ang mga ito na isang albularyo din si Salin. Pagkaalis ng mga kasama ko, tumambay muna kami saglit sa may labas ng videoke bar na yon. Naroroon pa naman ang owner. Isinasara ng tindahan. Itong dalawang may balak sa akin ay naroroon na sa tricycle na katambay. Nakikipag-usap doon sa nasa loob. Tapos may pumaradang 2 motor. Mga TMX ito na motor at kitang-kita kong nagsenyas ito doon sa sumagi sa akin. Napapailing ako. Tama si Salin. May sasakyan at para bang pinaghandaan ako. Nagsisisi ako nun. Bakit pa ako pumayag na magpatuloy sa pakikipag-inuman? Hindi naman ako ganun kalangog sa alak. Matibay ang sistema ko. Hindi ako madaling malasing. Alam niyo naman sigurong aswang ako, di ba? Itong si Salin ang medyo namumula na gawa ng uminom ito. Para bang napilitan lang siya. Alam kong hindi ito umiinom. Sa postura niyang yun, hindi ko makita sa kanya na hindi matinong babae.
Hinawakan ni Celine ang kamay ko at sinabi niyang nagbago ang plano niya. Huwag daw sa tapat mismo ng tindahan. Doon sa unahan umano kung saan malapit sa dagat. Doon kasi madilim at hindi ako maaasiwa kapag nasaan yung aswang. Napatango ako sa kanya. Nagsimula na kaming maglakad nun. Hindi ko man lang naisip nung una na marami palang may karunungan sa lugar. Masyado lang akong nadala sa awit ng diwa ko. Ang problema ay may kasama pa akong babae nun. Ipagpalagay na lamang natin na may kaalaman din itong si Celine pero mga lalaki ang makakaharap namin. Wala ding kasiguraduhan kahit aswang pa ako. Pero magpaganon pa man ay nagtitiwala ako sa sinabi ni Celine. Nababasagin niya ang karga ng kung sinong lalapit para hindi ako mahirapan. Pagkalampas namin noon sa isang poste, tumawid na kami sa kabilang parte ng kalsada. Yung dalawang motor, pinaandar na tapos doon ito sa unahan lang namin pumarada. Sakay pa yung dalawang nasa loob ng videoke bar nun. Nakadungaw ng kinaroroonan nila sa dagat. Hanggang sa itong si Celine ay lumayo sa akin ng konti. Napapamura ako kasi nga hindi siya nagsasalita. Hindi ko alam kung ano ang nilalaman ng isipan niya ron. Nasa gitna na ng tensyon. Kinakailangan ko ng pakikipag-ugnayan sa kanya. Nasa kabilang parte na kami nun. Pero gaya ng sinabi ko, sa unahan ito banda. Tapos yung pumaradang mga motor nasa unahan pa ito sa amin. Mas madilim doon sa bahagi nila. Dahan-dahan akong umatras at sumandal sa isang maliit na puno. Itong si Celine ay nasa tapat ko lang pero nasa gilid na talaga siya ng kalsada. Nakamasid lang ako sa kung ano na ang gagawin ng mga tao. Madilim. Nasaan yung tao pa ako pero nakikita ko sila. Malinaw na malinaw ang mga mata ko na mga panahon na yon. Parang umaga lang. Maliwanag sa paningin ko. Hanggang sa yung dalawang angkas na motor ay tumawid. Doon sila sa unahan ng konti sa amin. Sa pagkakatansya ko ay nasa 30 metros. 6 na bloke atay ng kalsada. Naninigarilyo yung sumagi sa akin tapos ang isang kamay nito nakatukod pa sa isang puno. Kumabig si Celine. Tumapat ito sa kung saan naroroon na mga tao. Pasimple niyang sinabi sa akin na mag-antay na lang umano. Nakatayo lamang si Celine pero mamaya-maya lang. Bigla na lang akong kinilabutan. Napakalakas ng pinakawalan niyang talandro. Sobrang apektado ako nun. Sinitsitan ko siya at sinabi kong nasasaktan ako. Pero hindi naman ito tumugon. Ang problema ay hindi ako pwedeng umalis doon. Na hindi ko siya pwedeng iwan. Nanginginig ang katawan ko. Yun ang epekto ng talandro sa amin. Nakakaya na naman pero napapahina talaga kami nito. Hanggang sa yung sumagi sa akin ay marahan na itong naglakad patungo sa direksyon namin. Umabante na rin ang lakad si Celine. Kinakabahan ako. Nag-aalala ako para sa kanya. Sa mga puntong yon ay alam kong alam na ng mga kalaban na nagpapakawala na si Celine ng kaalaman niya. Napakatapang pa nito na tila ba makikipagsuntukan. Hindi ako nakatiis nun. Mabilis na sumabog ang pagkaaswang ko sa katauhan ko. Sa hindi ko inaasang pagkakataon, saka pa nagudyat si Celine ng sunggab. Napakatalino niya. Sinadya niyang lansin itong papalapit. Dama ko yon kasi nga nakatuon sa kanyang atensyon ito at wala sa akin. Walang ano-anong sinunggaban ko yung tao. Dinakma ko ang ulo sabay guyod sa may imbornal. Doon ko ito sinakal at hawak ko ang isang kamay niya na pumipitik-pitik. Hindi man lang ito natakot sa akin, Sir Seth. Ang angas. Nagawa pa nitong makapagmura kung kaya naman inumpog ko ang ulo sa may lupa. Wala akong balak na patayin yun. Pero hindi ko iiwan na makakatayo pa ito.
Yung kamay niyang malikot ay binali ko tapos kinalmot ang mukha niya. Sabi ko noon, kung nagmamasid kayo, mas nakamasid kami. Hindi ito mangyayari kung hindi kayo masyadong mapusok. Dapat kinilala niyo muna ang makakalaban niyo eh. Pero wala, Sir Seth. Pinagmumura pa ako at papatayin talaga nila. Kung kaya naman sinipa ko yun at sumuksok ito sa may mga tanim ng bugambilya. Hindi ko alam kung mabubuhay ba siya doon. Iniwan ko yun sa baysirit ng takbo doon sa may nakaparadang motor. Binangga ko ang isang motor dahilan namang nalaglag ito sa kanal na tubig dagat ang dumadaloy. Nagkatakbuhan ng mga tao. Nagkasigawan ng mga ito at humihingi ng tulong. Walang hiya. Ang lalakas ng loob. Mga duwag naman pala. Tinawag na ako noon ni Celine. Hindi naman ako nagsalita pa. Kumabig lamang ako sa may kakawyan sabay doon ko na pinababa ang tensyon ko. Kapag kumalma kasi ako, sasabay ang pagkalma ng pagiging aswang ko at unti-unti akong magiging anyong tao. Gaya ng sinabi ko ay mabilis lamang ito at ang matagalang dyan ay ang mga mata ko na napakaitim. Kinuha ni Celine ang damit ko doon sa may tindahan. Iniwan ko kasi ito doon. Saglit din akong tumambay bago pa sumunod sa kanya. Hanggang sa nakakita na ako ng nagtatakbo ang mga tao at napakarami nito. Patungo sa kinaroroonan ko noon. Walang ano-anong tumakbo na ako pero sa may madilim ako dumaan at doon na lumusot sa kung saan ang tapat nito ay yung videoke bar. Kalmadong naglalakad si Celine na animoy walang nangyari. Palayo na ito. Hanggang sa tumawid na ako kasabay ng magpara ng taxi noon. Sumakay kami. Sabay sibat kaagad. Nagtanong si Celine kung pinatay ko ba daw. Sabi ko naman hindi. Di ba ayaw mo akong pumatay? Ayun, ginawa ko yun. Ngumiti ang babae at inabot na sa akin ang damit ko. Bigla na lang nagtayuan ang mga balahibo ko sa katawan. Yumakap siya sa akin. Idinampi pa niyang pisngi niya sa dibdib ko. Humingi ito ng pasasalamat sa ginawa kong hindi pagpatay doon sa lalaki. May tiwala na daw siya sa akin na hindi na ako magiging brutal at hindi ako papatay ng tao. Napabuntong hininga ako. Hindi ko alam kung gaganti ba ako ng yakap nun. Hanggang sa kumalas na siya tapos sumawak sa bisit ko sabay sandal sa akin. Parang may relasyon kami. Ako naman nun hinayaan ko lang siya. Hindi ako makayuko. Nasisilaw ako sa mga binti niya. Itong driver ay nakita ko pang sumimangot ang mukha na makita sa rearview mirror ako noon. Pinikit ko yung mga mata ko kasi nga hindi pa nagbabalik sa normal ito. Nang makarating na kami, hindi kumakala sa akin si Celine. Panay siya titig sa akin tapos ngisi. Sabi ko anong meron. Sabi niya naman wala at natutuwa lang daw siya sa akin. Yung gabing yun na napuno ng saya at may palaman pang kakaibang eksena. Nagtuloy-tuloy ito doon sa bahay. Sa kauna-unahang beses ay nagbihis itong si Celine sa harapan ko. Humiga na ako sa sala noon. Pero doon siya nagbihis. Sinita ko pa ito at sinabihan kong may silid naman. Kakoy doon lamang siya. Hindi ito kumibo. Hindi naman ako makatagilid o makatalikod kasi nasa maiksing sofa ko eh. Para bang nasa banyo siya. Hubad talaga. Tapos habang naglalakad ito ay patungo ito sa silid. Doon nito unti-unting sinuot ang damit. Bigla itong sumilip at tumitig sa akin. Siyempre kumabog talaga ng malakas ang dibdib ko. Titig na hindi man lang ngumiti nun. Yung tipong ang seryoso niya tapos parang nagpapahiwatig ng kung ano. Bakit? Anong problema at ganyan ka makatitig? Sabi ko. Ang sagot niya ay kung ano daw ba ang gusto ko. Nakapatay ba ang ilaw o bukas nun? Napasimangot na mukha ko, Sir Seth. Walang hiyang yan. Nilalandi ata ako nito, sabi ko. Ang sabi ko na may patay ng ilaw. Pinatay nga ang ilaw pero doon naman sa sala ang pinatay niya. Yung silid nakabukas at nakabukas din ang pinto. Wala na ka ako. Iba na to. Kinakabahan ako na parang gusto kong sumilip noon pero may parte sa akin na nag-aalangan.
Pero hindi ko talaga kinaya. Sobrang lakas na ng pagkabog ng dibdib ko. Dahan-dahan akong gumapang patungo sa dingding sabay silip sa loob. Ganoon na lamang ang pagkawindang ko kasi nga nakahiga na ito tapos nakatalikod. Nagniningning si Salin. Nanginginig ako nun. Hanggang sa tumingala ako at nanalangin. Sa maniwala man kayo sa hindi, Sir Seth, nanalangin talaga ako. Kahit aswang ako, nananalangin kami at sumasamba. Maliban na lang sa tatay ko kasi nga walang sinasanto yun eh. Sabi ko, huwag naman sanang dagdagan ang kasalanan ko. Bumuntong hininga ako at bumalik na sa sofa. Dapat sa saiga ko eh, kaso sumasakit ang likod ko doon. Pero nang ilang hakbang na ako ay bigla namang sinangbit ako ni Salin. Sabi nito, baka gusto ko daw tumabi sa kanya. Nanigas, Sir Seth, yung tenga ko. Tapos dama ko ang pagtayuan ng balahibo ko. Para bang gusto ko na talagang pumasok noon sa silid pero pinilit kong kumalma. Nagsisimula na naman akong sumpungin sa pagiging aswang noon. Napakalakas ng pagkabog ng dibdib ko. Tapos naamoy ko ang samyu sa katawan ni Salin. Nagtungo ako sa banyo at naghilamos. Itong mga mata ko, ang isa'y paitim na. Babalik ako sa pagiging aswang. Naging normal na ito nang makarating kami pero sasabog ata muli ang pagkaaswang ko noon. Hindi ako nagpadala sa tukso. May respeto ako sa sarili ko, lalong-lalo na sa kanya. Tsaka, baka mali ako ng hinala. Baka iba paling sadya nito sa akin at gugulantangin na lang ako ng kahihiyan. Natulog na lang talaga ako noon. Nagising ako mga alas 5. Wala pa si Manang Berta. Narinig ko ang pagtampisaw ng banyo. Naliligo ata si Salin. Hindi ko malimut-limutan yung nangyari kagabi. Hanggang sa natapos na ito maligo, tinitigan ko siya pero ang sama ng titig na sa akin. Para bang galit na galit ito. Dire-diretso yun. Ibang-ibang presensya. Dapat kasi gigisingin ako nito kasi siya nang nag-aasikaso ng kape ko at hindi na si Manang Berta. Pagkatapos ng ilang mga minuto sa may silid, lumabas ito na para bang nagdadabog at may bitbit na bag na animoy lilayas. Hindi ko alam ang nangyayari. Nabahala ako kaya naman bumangon ako noon kahit masakit pa ang ulo ko. Nagpasuray-suray pa ako patungo sa pinto at nakita ko siya sagdan. Hindi talaga dumaan sa elevator. Hindi inantay na makababa ang elevator noon. Tumakbo ako hanggang naabutan ko na siya sa second floor. Nagtanong ako sa kung anong nangyari sa kanya. Naka-crossed arms pa ito sabay tingala na animoy suplada. Bumuntong hininga tapos hindi tumitingin sa akin noon. Sandali, may kasalanan ba ako? Wala naman akong maalala. Dala mo pa yung bag mo. Lalayas ka ba? Ang sabi nito ay uuwi na daw siya sa inuupahan niya. May tiwala na daw siya sa akin. Kaya ko na umanong sarili ko. Wala naman umanong dapat problema doon. Hindi ako kaagad nakapagsalita. Hinila ko pang bag niya pero hinahablot niya naman ito. Basta sobrang suplada. Naninibago ako kagabi pa lang ang sweet namin tapos yun ang ugali niya sa umaga. Naisip ko tuloy ako na baka may sakit sa utak to. Kako sa kanya pwede ko siyang masuri kasi nga doktor din ako eh. Baka may disorder o mood swing to o bipolar. Alam niyo bang nangyari matapos kong sabihin yon? Isang malutong na sampalang tinanggap ko. Napasimangot talaga ako noon. Ang sabi niya ay wala siyang sakit. Ako lamang umano ang may sakit noon. Manhid daw ako. Malakas daw akong makiramdam gamit ang aswang pero mahina daw ako sa anyong tao. Napahawak ako sa pisngi ko tapos tumalikod na siya. Hindi ko makuha ang ibig sabihin nun. Hanggang sa naalala ko yung kagabi. Napaapir na lamang ako sa mga kamay ko na animoy ng hihinayang at sabi ko sa sarili ko, yun na siguro yon. Hindi na ako bumalik sa pagtulog nun. Dumiretso ako ng ligo at pagkatapos makapagbihis, umalis na ako kaagad. Si Manang Berta'y nakasalubong ko pa.
Nagtaka at sinabihan pa akong nakita niya daw si Salin na nagmamadali. Masungit umano ang mukha. Hindi siya pinapansin. Nagtanong pa ito kung nag-away ba daw kami. Sabi ko naman sa kanya hindi. Pero nang tumalikod ako'y pinagtawanan ako ng giahak na matandang yon. Nang makarating ako ng opisina, ako lang ang pinagtitinginan nun. Lalo pat ang mga night shift ng mga nurse ay naroroon pa. May lumapit nga sa akin tapos maaga ako nakatanggap ng appointment eh. Inantay kong dumating si Salin pero inabot na lamang yun ng alas 8, wala pang Salin ang dumadating. Medyo nag-aalala na ako noon kasi nga baka hindi na bumalik pa. Ibang klase, kung may sadya siya kagabi dapat sinabi niya. Pero ang off naman nun, diba? Ako yung pangungunahan. Hanggang sa umabot na lang ng alas 10, wala na. Nababalisa na ako noon. Wala akong agahan at kahit aircon ang silid ko doon pinagpapawisan ako. Hanggang sa may nakita kong tumambay sa harap ng opisina. Nalaki ang mga mata ko. Ito yung kasama noong sumasagi sa akin kagabi. Tapos ay may pumaradang isang motor na may angkas na 2 na siyang mas lalong nagpawindang sa akin. Ito na yung buong grupo. 4 ang nakikita ko ng mga panahon na yon. Lahat ng mga ito'y tumambay sa labas ng opisina at may nakita pa akong umaaligid sa likuran. Daanan din kasang likod eh. Dumudungaw pa ito sa one-way mirror. Matanda naman ito. Bali 5 pala silang lahat. Sabi ko'y mapapalaban ata ako sa ganoong sitwasyon. Isinara ko ang kortina tapos sinarangan ko ng upuan ng pintuan. Pinatay kong ilaw sa loob. Hanggang sa may kumatok sa pinto sa likod. Hindi ko makita gawa ng may harang itong pader. Walang ano-ano'y narinig ko ang boses ni Salin. Dali-dali kong pinagbuksan yon. Nakita ko siyang nakabungad at nakakaswal pa na kasuotan. Hinila niya ako at sinabi niyang umalis na daw kami noon. Tumango naman ako. Pagkatapos kong makadado ay tumakbo kami ng mabilis patungong highway. Habang nangyari ito ay nagtatanong ako kay Salin sa kung saan kami pupunta. Ang sabi naman ito ay sa may south daw. Sa Carcardo kami. Itong parte na ito, lugar na ito ay binanggit ko na. Dahil hindi naman maselan buhat ng malayo sa pasilidad na tinatrabahuan ko. Dagdag pa niya ay kailangan ng nasa malayo kasi nga delikado daw ang lagay ko noon. Habang nasa biyahe, tahimik lamang si Salin. Ni hindi man lamang ito tumitingin sa akin. Hindi ko din alam sa kung paano nito nalaman na delikado ang kalagayan ko. Hindi naman siguro maipagkakaila dahil nga sa tingin ko ako lang talagang sinadya niya doon sa opisina. At nagkataon pang may mga umaaligid sa akin. Hanggang sa nakarating kami sa Karkar. Akala ko pagkabungad yun na kaagad ang lugar pero sumakay pa kami ng tricycle. Tapos na makababa, sumakay ng habal at mga 20 minutos ang biyahe. Medyo liblib na doon pero may mga bahay naman. Karamihan sa mga ito ay may mga alagang baboy. Nagtanong ako kay Salin sa kung sino ba ang pinuntahan namin doon. Ay naman sa kanya. Tiya niya umano. Kako naman sa kanya ay alam ba nito na dadating kami. Pero hindi na siya nagsalita pa. Hanggang sa dumating kami sa isang maliit na bahay doon. Isang palapag na nakaangat ng konti ang saig sa lupa. May mga baboy ding alagang nakatira dito. Tapos ang nakapalibot sa bahay na yon, malunggay at kangkungan. Sa makatuwid, putikan doon.